Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako po si Sarina Espaloma at ngayon ilalahad ko ang aking natutunan para sa daily devotion na pinamagatang ano ang sinasabi ng Kiran tungkol sa Bible. So, ang ating concept is infallibility. So, why Kirans? No? So, sinasabi nila na the Kiran gives powerful testimony that the Bible is not corrupted. Diba? So, ang ating scripture is Isaiah chapter 40 verse 8 na sinasabi, the grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. So, ang ating katuruan is number 1. The Bible is preserved by God to guide us. So, iniingatan ng Panginoon Diyos ang Bible sa paglipas ng panahon para maging gabay natin sa tamang pamumuhay. So, the Bible is preserved by God to guide us. No? Number 2, the Bible cannot mislead us in faith and practice. So, meaning to say, ang Bible ay hindi tayo ililigaw kung susundin natin ito sa ating paniniwala at syempre sa ating pamumuhay, di ba? Hindi tayo maliligaw na maling landas kung susundin natin yung Bible, di ba? So, the Bible cannot mislead us in faith and practice. And lastly po, number 3 is the Bible is trustworthy and it will lead us to God. So, mapagkakatiwalaan natin ang Bible anytime and all the time. No, dahil ito ay salita ng Panginoon Diyos, siya sa kanya nagmula lahat at tutulungan ka nitong makalapit sa kanya, 'di ba? So, like habang binabasa mo yung ebanghelyo, mas lalo mong naunawaan kung sino si Jesus at bakit mo siya dapat sundin. No, so the Bible is trustworthy and it will lead us to God. So, bilang application po, number 1 is obey the principles of the Bible. So, tayo sundin natin ang mga utos at aral ng Bible sa araw-araw nating buhay, syempre. 'Di ba? Piliin natin lagi maging tapat at magpatawad dahil ayun ang turo ng Bible. And syempre, ayun yung characteristic ni God na magpatawad tayo. So, obey the principles of the Bible. Sundin po natin yung Bible, no? Number 2, trust that the Bible guide us to God. So, magtiwala ka na ang pagbabasa at pagsunod sa Bible ay maglalapit sa iyo sa Panginoon Diyos. No? Mas malalapit at malalalim yung relationship mo sa Kanya. 'Di ba? Tayo, kapag may mabigat sa ating puso, 'di ba? Nagbabasa tayo ng Bible at nararamdaman mong pinapalakas ka ng Panginoon Diyos. Sa mga verse pa lang, sa mga verse na nakita mo is ayun na yung sign or sagot sa iyo ng Lord God natin, no? Kahit di natin siya nakita, at least may ginagawa siyang thing or way para masagot niya yung tanong mo. So, trust that the Bible guides us to God. And last is, enjoy the favor and blessing of God. So, ang pagsunod natin sa Bible ay nagdadala ng biyaya at kabutihan mula sa Panginoon Diyos. No? Tayo, dahil sinusunod mo yung kalooban ng Panginoon Diyos sa iyong pag-aaral, sa iyong pamilya, sa iyong work, maranasan mo ang kanyang protection at syempre, ang kanyang provision sa iyo. At syempre, magandang plano. So, enjoy the favor and blessings of God. So, ayun namin ang aklon sa daily devotion na yung matuon kayo. Make sure sa iba, syempre, ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.